Teka lang, bago ako mag-umpisa. Pasensya na po sa kodigo ko malaki. Kasi hindi ko mabasa sa cellphone. Ako muna. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Um, I am Jamie's mother. They call me Mama, or Mama Arlene. And now, a new Mama of Aryan. On behalf of Macauga family, we are thankful to all those who are here, the new couple's beloved principal sponsors, relatives, friends, office mates, and their classmates. I would like to congratulate Jamie and Aryan, two amazing people who have found their everlasting love. We are so grateful that we have witnessed this sacred union of Jamie and Aryan. Balikan ko lang po ng konti yung nakaraan nila. Nung high school graduation po, Sir Balae, sa inyo po, college. Sa akin po, nung high school graduation nila sa Manila, ipinakilala po sa akin ni Jamie si Aryan as his jowa. Sabi nung anak ko, jowa. Girlfriend. Yan. Sabi ko po sa sarili ko, magaling siyang pumili yung anak ko. Maganda na, smart pa. Diba? O palakpak naman. Si Aryan po graduated with honors. Hindi ko lang matandaan eh. First honorable mention, to be exact. Yan. Anunong, di ba? Simula noon, syempre tumagal yung kanilang pagsasama ng 15 years. Nagulat din po ako, 15 years. Katulad ni Bala, 15 years na pala yun. Parang hindi. Parang mas maiksi. Anyway, alam ko marami silang mga experiences during nung mag-boyfriend, girlfriend sila. Pero hindi ko na po ikukwento yun. Mahaba yun eh, matatagalan tayo. What I want to share ay yung plan ni Jamie na mag-propose kay Aryan. Yan. Year 2023, month of May, pumunta po kami ng Japan. Sumama po kami sa kanilang dalawa. Kami po, sumama sa kanila. 4 po kami. Punta po kami ng Osaka. Kasi sabi ni Jamie, magpo-propose na ako kay Aryan. Sabi ko, anong propose? Hindi po nag-sink in sa akin yung propose. Kasi ang pinag-uusapan namin habang nagdi-dinner kami, kung ano yung itineraries namin sa Japan. So sabi niya, magpo-propose na ako. Ano bang propose ang sinasabi mo? Nag-uusap nga tayo ng Japan. Sabi niya, hindi, magpo-propose na ako kay Aryan. Talaga? Sabi ko, okay. Parang feeling ko, basta ang naramdaman ko po, excited ako, pero hindi ko pinapahalata kay Jamie. Tapos sabi ko sa kanya, James, magpo-propose na. Sumama tayo, sabi ko. Sumama tayo para ngayon lang tayo makaka-experience na ma-witness ang mga ganyang proposal, sabi ko. Di nandun na po kami, excited ako. Pero bawal ipakita yung excitement kay Aryan. Kasi syempre po, surprise. Kahit saan kami magpunta doon, tatanungin ko si Jamie, dito na ba? Dito na? Dito na ba? Dito na? Sabi niya, hindi pa, Mama. Basta bibigyan kita ng cue. Okay. Pag one day, gumising kami ng maaga. 6 o'clock, nasa train station kami. And we're going to Bamboo Forest sa Kyoto. 6 o'clock. Kasabay namin ng mga nagtatrabaho. Rush hour po yun. Ang hirap sa train. Tapos pag sakay namin ng train, dun sa dulo ng station, baba kami. Pagbaba po namin, ang layo ng nilakad namin. Tapos, pero ang ganda po talaga. Tapos, nakarating po kami doon sa Bamboo Forest.
Yan po yung tawag nila dyan is, ano nga? Arashiyama? Ayun, yun. Tama si ate. Arashiyama Bamboo Forest. Saglit lang po nawala. Sorry. Ayan. Then, si Jamie, nagbigay na po ng signal sa akin. Pagdating namin doon sa gitna ng bamboo forest, sinabi niya na, Ma, ready ka. Okay. Sabi ko dito, ready mo na yung cellphone mo. Ikaw ang photo, ako ang video. Yan, ready na siya. Ako. Sabi niya, ako, oo, photo ka, video ako. Huminto na sila. Then, ayun na. Merong dalawang mag-partner. Miss, can you take our picture? Sa likod. Please wait. Sabi ko, please wait. Then yun, nag-propose na si Arian. And, si Jamie. Sorry, nag-propose na si Jamie. Sorry. No, hindi si Arian, si Jamie. Lumuhod na siya. Yan. And then, si Arian, syempre umiyak siya. Habang umiiyak siya, umiiyak din ako. Sabi ko, hindi ko naman moment to. Moment naman niya, bakit ako umiiyak? Ayun. And yun, ano lang, ang sarap pala na feeling. Sabi ko kay James, ba't tayo walang ganun? Inilaglag yun, no? Inilaglag yung asawa. Hindi po. Ano lang, nakakatuwa. Nakakatuwang tignan. Ang saya-saya nung moment na yon. Talagang tinetreasure ko yon. At napakaswerte ko na nandun ako nung nangyari yung proposal na yun sa kanila. And excited talaga ako dito sa wedding na ito. Kahit na ang tagal, 2 years, imagine, 2023 proposal, ang wedding is 2025. Inip na inip ako, sabi ko, ang tagal naman. Pero anyway, at least nandito na tayo, di ba? And then, ayan. To the newlyweds, you always treasure the memorable moments you shared together. As a mother, I am so proud to see my son begin this chapter with such a wonderful woman, Arian. Arian, welcome to our family. We're so excited to see you and Jamie build your new lives together. And Jamie and Arian, today being the first day as husband and wife, please remember these 3 letters. J-A-M. As in Jamie, Arian, Makagba. J stands for journey. This sacrament of holy matrimony is a new journey for both of you. May mga flaws along the way, but in the end, you have to hold on sa inyong pangako sa isa't isa. Always remember that this journey is a lifelong commitment. May your journey be filled with joy, love, and endless happiness. Next is A. A is for adjustment. Sabi nila, walang forever. Pero ang adjustment ay forever para sa mag-asawa. Adjustment requires respect and appreciation, communication, and understanding. Kami ni James, until now, kasama pa rin namin si Mr. Adjustment. Nandyan pa rin siya. And lastly, yung letter M, which is maturity. Since 15 years na kayong in a relationship, you know what it means to be matured. Hinog na. I'm sure you have fully developed the fruits of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and yung katulad na sabi ni Father kanina, humility. Jamie and Arian, I pray that God will bless your marriage and guide you in your new journey. I love you both dearly. Congratulations. Hindi na daw siya magsasalita. Ikaw yun. Hindi, I'm not gonna tell story about Jamie just like my children and Arlene did. So gagawin ko lang, magbibigay lang ako ng advice.
for them as a newlywed. So tatlo lang, maiksi lang to. So number one, put God at the center of your relationship. So whatever problems, difficulties you have, if you have God, mas madali. So with God, walang offline yan, 24/7. Yung wifi nga nag-offline, yung cellphone nag-offline. With God, anytime pwede kayong tumawag sa Kanya. So yun yung number one ko. Number two, ito based sa mga experience namin with Arlene. Number two, there will always be disagreements and arguments with your marriage. Kaya don't let pride get in the way. So don't expect na you win every argument. Pwedeng ikaw ngayon, next time si Aryan naman. So tawag no, give and take lang, give and take. So if you know you're wrong, just say sorry. Yun yung magic word lang kasi di naman tayo perfect eh. Minsan sinasabi mo, don't let pride get in the way. Pero nandyan pa rin eh. Minsan nangingibabaw yung pride para ma-realize mo lang na parang nangibabaw yata yung pride ko eh. So yun, please say sorry in the end. Then number three, never assume. Yun. Never assume. Malimit ako, guilty dyan, nag-a-assume. So, ask your wife, your husband, okay ka ba? Masaya ka ba? Kasi pag nag-assume ka minsan, more often than not, pag nagkamali ka, nag-uumpisa na naman yung argument, discussion. So, anyway, kung if hindi maganda yung naging outcome nung assumption mo, you can always go back to number two. Yung number two ulit, say sorry, huwag kang ma-pride, then magkakasundo ulit kayo. Alam ni Jamie yan eh, kasi siya yung nagiging referee pag nag-aaway kami. Tama na yan, sinasaway kami, siya yung nagsasaway. Yun palang age nila ni Jamie sa kanya Arian ngayon. The same age kami nung kinasal ni Arlene. Magte-30 tayo nun eh. Magte-30 ka. Magte-30 din ako. So, yun siguro yung tatlong yun, yung secret namin. Kaya tumagal kami ng magte-31 years na kaming kasal. Here. Yun lang. The rest siguro, it's up to you, husband and wife, to discover. Kasi iba naman yung dynamics nyo with our dynamics. So, matututunan nyo rin yan. Yung basic, yung tatlong yun, malaking bagay na kung ma-kuhan nyo yun. Tawag dito. Masusunod nyo yun. Thank you. Ladies and gentlemen, again.